filled in His presence. Great is your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters and to mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Come on, church, let's sing. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. Oh, so remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Come on! Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. Oh, so remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Hallelujah! Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Sing, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Oh, sing, so remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Sing, so remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Come on, church, just sing. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Hallelujah. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. One more time and sing. Your grace
grace is enough. Your grace is sufficient. Oh, we thank you, Jesus. Glorify your name, oh God. We glorify your name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, King Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, Rabakanda Rabasikanda Yaraba. Thank you, Lord. We will call upon your name, O God. We will seek you. Hallelujah. Thank you, Jesus. church to sing. In the days of
cover me. You cover me in the secret place of refuge. Lord, I will sing. So I pray to you. I pray, so I pray to you. Lord, your name is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things, higher than hope, higher than dreams. The name of the Lord is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things, higher than hope, higher than dreams. The name of the Lord. His name is higher. His name is above all names. Hallelujah. His name is Jesus. And I will seek your face, call upon your name, Jesus. And all I want is you. Oh yes, Jesus. Jesus, Jesus, and I will seek your face. I will seek the name of the Lord and call upon your name, Jesus. And all I want is you. Oh, we want you, Jesus. Jesus, Jesus, and I will seek your face. I will seek your face and call upon your name, Jesus. And all I want is you. Jesus, Jesus, and I will seek your face. Come on, church, let's seek his face and call upon your name, Jesus. And all I want is you. We want you, Jesus. Jesus, Jesus, and I will seek your face and call upon your name, Jesus.
Layarara Bakanda. Panginoon, sa oras pong ito, Panginoon, Lord, we are here to worship you, Panginoon. Tanging pangalan mo lamang ang siyang maitaas sa lugar na ito, Panginoon. Amang banal, patuloy kang maghari, banal na espiritu, punuhin mo po ng iyong kaluwalhatian ng lugar na ito, Panginoon. At maging, Panginoon, sa mga nanonood, Panginoon, sa online, O God, Lord, blessing upon blessing be upon us, O God. Lord, sa oras na ito, Panginoon, ikaw lamang, Lord, ang tanging Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Itinataas po namin, O Diyos, ang aming service na ito, O God. Manguna ka, kumilos ka, banal na espiritu, saturate this place, hallelujah. Gawin mo po ang nais mo, O God, hallelujah. Tanging Panginoon, ang kalooban mo ang siyang maganap sa oras na ito. Ang mga salita mo, Panginoon, na mahahayag sa oras na ito, Diyos, ay magsisilbing kalakasan sa iyong mga anak, Panginoon. Pagpalain mo rin more wisdom, knowledge sa aming, sa lingkod mo na maghahayag ng iyong salita, Panginoon. Sa oras pong ito, Diyos, you deserve the highest glory and honor. Lord, salamat. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, maging mga nasa online. Lord, dalangin po namin. Lord, ipuhin mo ang puso ng bawat isa, Panginoon. At patuloy, Panginoon, ikaw pupurihin, sasambahin, Panginoon, sa lugar na ito, Ama. Maraming salamat, O Diyos, hanggang sa matapos po ang aming service na ito, ay inaangkin na po namin ang katagumpayan nito, Panginoon. At kami po ay lalabas na punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng kalakasan, punong-puno ng iyong biyaya, dala-dala namin hanggang sa aming pag-uwi, Panginoon, sa araw ng linggo, sa isang linggo, Panginoon. Ikaw ang may galak, ang nagmumula sa iyo, Panginoon. Ang kagalakan, kalakasan, Panginoon, provision, Panginoon, ay patuloy naming mararanasan, Panginoon, in the name of Jesus. Ama, maraming salamat po sa oras na ito, Diyos. Binabalik po namin ang pinakamatas na papurit pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo ay darako sa ating pagbibigay. Let us pray. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Sige po, sama-sama nating deklarahan, no, lahat ng ating mga kaloob sa oras na to. Father, in the name of Jesus, kami nagpapasalamat, Panginoon, Lord. The kingdom of heaven, Lord, is in this place. We thank you, Lord, for the offering, Panginoon. Lord, sa lahat ng mga kamay na nagkaloob, Lord, I declare right now, God, your provision and your favor be moved, Lord, in their lives. In the name of Jesus, Lord, maghari ka, manguna ka, Panginoon. Saturate this place, oh God, with your presence, Lord, with your power, Lord God, in the name of Jesus, Lord. At sa aming paghahayag ng iyong mga salita, patuloy, Panginoon, mag-take over ka. Lord, banal na spirito, magturo ka, ilid mo ang bawat isa sa amin, Lord God, sa iyong mainam na pastulan, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Pagharian mo kami ng iyong kabanalan at ng iyong katuwiran, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, tayo ay tuloy-tuloy na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa, sa lahat ng aming mga manonood, no, sa aming mga onliners. A blessed evening, church. Hallelujah. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, tayo ay darako na sa salita ng Panginoon. So, yun pong ating pag-aaralan ngayon, no? It's about isa sa mga pangunahing dahilan, no, ng ating Panginoong Hesus kung bakit siya ay naparito, no, sa sanlibutan, no? At makikita natin diyan in Matthew chapter 10, 7 and 8, ang sabi doon, the kingdom of heaven is at hand. No, ang sabi doon, nagpagaling ng may karamdaman ng Panginoong Hesus. No, nagpagaling po ba siya? Meron po ba siyang napagaling? Amen. Ang sabi doon, bumuhay ng mga patay. Pinagaling niya, no, ang bawat may ketongin, no. Yun isa yung mga purpose ng Panginoon. Amen. At makikita natin doon, no, na kung papaano, no, talagang nagbigay, no, ng ipinakita ng ating Panginoong Hesus, no, yung kanyang
kapangyarihan through sa pamamagitan ng paggawa niyang ng milagro. Okay. So sa gabing ito, tatalakay po tayo sa ating pagbulay-bulay ng mga salita ng Diyos. Ito po ay aking pinamagatang Jesus the Miracle Worker. Okay. So sa Matthew chapter 8 verse 1 to 4, gusto ko pong basahin, bago po natin sa Matthew. Sige po, kung meron po kayong mga Biblia, samahan niyo po ako, makibukas, sa Mateo, kabanatang 4, versikulo 1 hanggang 8, chapter 8, verse 1 to 4. Sige po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay. Sa Mateo chapter 8 verse 1 to 4, Tagalog po yung aking babasahin. Sabi dito, nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, wika niya, kung ibig po ninyo ako'y inyong mapagaling, sabi dito, mapapagaling. Hinipo siya ni Jesus at nawala ang kanyang ketong. Huwag mong itong sasabihin kanino man, bilin ni Jesus. Pumunta ka at pasuri sa saserdote, pagkatapos maghandog ka ng iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Amen. So, sa English po, meron pong minention dito, na yung isang lalaki, isang lalaking ketong. Sa English po kasi, yung ketong, it means leprosy. Okay? So, i-identify po natin, ano ba yung leprosy? Ano ba yung ketongin? Ano ba yung ketong? Meron pong tinatawag, sa panahon natin ito, modern leprosy called the Hansen's disease. Pag sinabing leprosy, ito ay isang sakit sa nerves. Sabi dito, na-infect to the nerves, fibers, ang sabi dito, ito ay makikita natin. Sino na pong nakakita na po ba kayo ng ganon? Ako po kasi, meron na akong nakita na ganon. Yung sakit na to, at hindi po ito ordinaryong sakit. At itong sakit na to, talagang parang lulusawan nalulusaw yung laman ng tao. At sometimes makikita natin diyan nag-a-affect yan doon sa mga daliri, sa mga daliri. Ang tawag doon, for example, yung daliri mo, eto siya, dahil may sakit ka, minsan nahahati siya. Parang lumiliit. May nakita ko po longganisa. Parang ganun siya. So itong sakit na to, itong leprosy na to, hindi siya ordinaryong sakit. At ito, ang sabi dito sa pag-aaral, ito ay infection sa nerve. Ang sabi dito, at ito ay makikita natin sa kamay, sa paa, and even sa face. At makikita na natin dyan, yung parang, yung sakit na to, parang parang lumulobo siya. Balami na kayong asin longganisa, Tapos, if ever yung ilong mo, sobrang tango siya, dahil nga doon sa sakit na yan, minsan lolobo yun, nag-aano siya, bala maging circle yung arong mo, At parang, nag-aano siya, bala mag-alsaya, parang umaalsa. So dito, ito yung istorya na to, Itong lalaki na to, na may sakit siya, sabi ng Bible, nung binasa natin, na ketong. And ang sabi dito, the Hansen's disease is curable. Curable naman siya. And sabi dito, through the use of multiple antibiotics, magastos yun. Alam ko, ito dito sa panahon natin to, in our generation, pag meron kang sakit na ganito, naka-isolate itong mga to. Meron silang hospital. Dito, pag meron kang sakit na ganito, right now, meron silang naka-isolate itong mga to. Kasi nga, makayawala. At ang tawag doon na meron silang ang tawag doon idinadala doon sa isang hospital na yung nakalagay doon is puro leprosy yung may sakit, So dito, ang sabi dito, parang ganito itong nai-imagine nyo ba itong lalaking may ketong, At dito, makikita natin diyan, sa ating binasa, sa biblical leprosy, may ibig sabihin yan in a biblical.
Biblical leprosy is a number of infection in skin disease. May sakit, sabi ng Bible, no, sa balat. Tama ba? And sabi dito, in Leviticus 13:45 to 46, sa Leviticus, nabanggit ito. No, ang sabi dito, kapag meron kang ganitong sakit, ang sabi sa Leviticus in the Old Testament, requires the lepers, ang sabi dito, wear clothes, sabi dito, na mahaba. Na as much as possible, sabi ng Leviticus, ito ay mahaba para matakpan, no? Itong ano na to, itong sakit na to, at the same time, ito pa, itinatago nga. At the same time, yung buhok ay hindi nakalugay, ito ay parang nakatali, ito ay nakalugay, parang pantakip ba doon sa mukha? And hindi pa yon, sabi dito, even no, sa parte ng katawan, ibig sabihin lahat ng mga isinusuot nila, mahaba ang manggas and even yung kanilang damit. Para ito ay makover at hindi makita ng mga tao sa paligid mo. At sa Leviticus, ito ay pag meron kang sakit na ganito, ang tawag dito, you are unclean. No? Sabi dito, no, they are called unclean kapag ikaw ay merong leprosy in the Old Testament. This is the sign to warn others to keep their social distancing. Sabi dito, ito yung matindi. Kapag kalupin yung sinabi ko na din, kapag meron kang sakit na ganito, para kang naka-isolate. Parang sa Tagalog, palang pinandidirihan ka. At pag meron kang sakit na ganito, ang sabi ng Leviticus in the Old Testament, talagang merong social distancing. No, talagang nangyayari. Kaya nga, di ba, ang sabi doon, no, kailangan silang tawag doon na magsuot ng mga mahabang damit at even the face kailangan matakpan. At ang sabi ng Leviticus, pag ganyan na meron kang sakit na ganito, no, you are called as unclean. Ibig sabihin, no, madumi. Okay? Then, ang sabi dito, makikita natin yan, pag sinabing social distancing, ito na-encounter natin nung pandemic. Tama? Di ba? Sa pandemic, nakita natin dyan. Sabi nga, di ba, nung pandemic, kapag umubo ka, di ba, lalo na kapag nasa sasakyan ka, lahat ng nasa sasakyan nakatingin sa'yo. Kulang na mo, labis ang lumapit kaya ka. Di ba? Di ba, nakuha natin. At parang kapag pag inubo ka nung pandemic, di ba, ayaw kang lapitan ng mga taong nasa paligid mo. At ang sabi ng government, dahil nga ito ay sakit, no, at kailangan ka, merong nangyari dyan, na tawag doon, you need to, pag meron kang nag-positive ka doon sa COVID, no, ina-isolate ka, inilalagay ka doon sa isang lugar na ikaw lang yung nandoon. Tama ba? At yon ay virus. Tama ba? So now, ang sabi dito, the leper is the first man to be described as a coming to Jesus for help. Itong leper na to, no, isa sa mga unang pinagaling ni Jesus, no? Sabi dito na madi-describe natin na itong tao na to na siya mismo lumapit sa Panginoon. Makikita natin dito yung pagiging agresibo ng leper na sinabi niya kay Jesus, no, talagang gusto niyang lumapit. At makikita natin diyan, no, doon sa na-identify natin itong sakit na to. 'Di ba? Ang sabi ko kanina, kapag meron kang sakit na ganito, no, yung mga taong sa paligid mo, parang nangangaus ka rin itang pinandidirian ka. Or kaya hindi ka pwedeng lapitan. Or parang tawag doon na ina-isolate ka, na alam nila na itong sakit na to, talagang possible na nakakahawa. So ngayon, ang sabi dito, itong leper na to, no, makikita natin yung pagiging aggressive niya, no, para ma-receive niya yung kagalingan, no, sa Panginoong Jesus. No, at ang sabi dito, no, the leper is the first man to be described as a coming for Jesus for help. Our passage, Jesus was performed miraculous healing, no, the area of Galilee. The leper has an incurable terminal disease. No? The leper is so desperate for healing. Sabi dito, desperado siya. Desperado siya na, ang tawag doon, na makareceive, no, ng kagalingan mula sa ating Panginoon. Kaya nga sabi dito, no, the leper is so desperate for healing that he is willing to risk. No? Talagang willing siya. Alam mo yon, na dahil desperado siya na talagang siya ay makareceive ng kagalingan, hindi niya inalintala, no, yung sasabihin ng mga tao sa paligid niya.
Hindi niya inalintana no, na yung mga tao, no, yung paghihirap na ma-encounter niya, kung ano yung sasabihin yung mga tao sa paligid niya. Hindi niya inalintana na siya ay mapapahiya. Hindi niya inalintana na kung ano yung sasabihin ng ibang tao dahil doon sa kanyang karamdaman. Ang goal niya, no, desperate siya to receive the healing from Jesus. Amen? Desperado siya na siya ay pagalingin ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Kaya nga sabi dito, sabi ng Bible, hindi niya inisip yung term, yung sabi dito, yung paghihirap, no? Na mai-encounter niya dito sa mga tao sa paligid niya. Bagkus ang sabi dito, ang purpose niyang sabi dito ay makalapit sa ating Panginoon. Amen po ba? Then sabi dito, merong apat, no? Merong apat, no, na pwede nating matutuhan, no? We can learn, sabi dito, for faith from the help, as for the helper, sabi dito. Sabi dito, no, doon sa leper, no, apat na pag-aaral, no, sa pamamagitan ng pananampalataya nitong leper na to. No, sabi dito, number 1, faith that Jesus is available in Matthew chapter 8:1. Sabi dito, and behold, a leper came to him. Doon sa verse 1, sa 8 chapter 1, no, chapter 8 verse 1, ang sabi dito, anong ginawa ng leper? Sabi dito, ang leper ay lumapit. Amen. Lumapit ang leper sa Panginoon. Sabi dito, no one is available. Ang sabi dito, lumapit siya sa ating Panginoong Jesus. At ang sabi ng Bible, walang gustong makipag-usap sa kanya. Walang gustong lumapit sa kanya. Amen. And ang sabi dito, no one is available, no, talking with this helper, sa leper. And ang sabi dito, at walang gustong makisalamuha sa kanya. Now, ang sabi dito, but Jesus was available, no? Walang available, no, na dito sa tao na to, na wala siyang nakakausap, no, dahil nga doon sa kanyang kapansanan, doon niya sa kanyang karamdaman, walang pumapansin sa kanya. Kaya makikita natin dito yung pagiging desperate niya. Desperado siya na talagang ma-receive niya yung kagalingan. Ang maganda dito, meron siyang ginawa. Anong ginawa niya? Siya mismo ay lumapit. Amen? Lumapit sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga makikita natin dyan, nung lumapit siya sa Panginoon, no, nung makita siya ni Jesus, anong sinabi ni Jesus? Pinagaling ba siya? Automatic pinagaling siya, no? Sabi dito, no, pinagaling siya ng ating Panginoon. And sabi dito, but Jesus, no, walang available, but ang ating Panginoon ay available. And He is the front. Siya ay nasa harapan, no, ng ating Panginoon. No? At the lepers, there were no barrier between the leper, sabi dito, and the Lord Jesus. So, ibig sabihin dito, no, makikita natin dyan, bakit nakareceive ng kagalingan itong ketongin na to. Ano yung dahilan? No? Yung unang gesture niya ginawa niya, ano yon? Dumapit siya sa Panginoon. Yung paglapit niya sa Panginoon, yon ay symbolize ng humility. Amen? Dumapit siya sa Panginoon, no, dahil gusto niyang makareceive ng healing. Ang sabi dito, no, symbolize ng kanyang pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Amen ba? Amen po ba? Kaya makikita natin dyan, no, sometimes, no, si Lord, no, kapag meron tayong mga bagay na nagawa, no, sa harapan ng Panginoon, and sometimes, no, sinasabi ng Panginoon sa atin na, sabi ni Lord, no, i-confess mo, no, mag-repent ka na ako, mag-repent ka sa akin, at wag mo nang uulitin itong ginawa mo na to. But sometimes, dahil nga doon sa katigasan ng ulo natin, no, kung minsan hindi natin napapakinggan, no, yung tinig ng Panginoon. And sometimes, yung ikaw na yung nakagawa ng kasalanan, and then ikaw pa yung mataas, yung pride sa harapan ng Panginoon. Kaya ang nangyayari, yung mga bagay na gusto nating, no, inilalapit natin sa Panginoon, and sometimes nadidelay yon. Why? Because of the sin, no, na ginagawa natin sa mga buhay natin. At kagaya nitong sinasabi dito sa una, makikita natin doon yung pananampalataya at paniniwala ng leper. Ang goal niya is makareceive ng kagalingan. At ang maganda kasi niya, kusang loob siyang lumapit sa Panginoon. At nawa, no, isa sa mga karakter, isa sa mga dapat nating matutuhan dito sa lalaking may ketongin na to, yung merong pagpapakumbaba. Sabihin natin, humility. Amen? Na every time, na alam mo yon, na sometimes, no,
Kapag meron tayong gusto sa Panginoon, doon lang tayo lumalapit sa Kanya. Amen? But dito, na itong teksto na to, no, nabalitaan ng lepers, ang sabi doon, na napakarami. Kasi sabi ng Bible, no, napakaraming tao sa crowd. No? Maraming pinapagaling si Jesus. Pero bakit kaagad na napansin ni Jesus itong leper na to? Because, ang sabi ng Bible, siya ay lumapit sa Panginoon. Amen. Ang inihintay lagi ng Panginoon sa atin, every time na tayo ay nagpo-fall, every time na tayo ay tumatalikod sa Panginoon, ang inihintay lagi ng Panginoon ay lumapit. Sabi natin, lumapit sa kanyang presensya. Amen po ba? In Matthew chapter 11, 28 to 20. Sige. 11. 28 to 30. Ang sabi dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan. Sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingain ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo, mababang loob at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Amen? So makikita natin dito, may dala-dala, may pasanin ba itong lalaking aketo? Meron. Ano yun? May karamdaman siya. At yung karamdaman niya, hindi siya ordinary. Amen? Meron siyang dala-dala, meron siyang pasanin. No? At nung yung pasanin na yun, anong sinabi ng Bible? Sabi dito, inilapit niya sa Panginoon. Sinurrender niya sa Panginoon. Sinabi niya sa Panginoon kung ano yung nararamdaman at ano yung pasanin niya. Amen po ba? Kaya nga sabi nung binasa natin, na sabi ni Lord, lumapit kayo sa akin, sabi ni Lord. Lahat ng mga nabibigatan. No? Dahil ang ano sabi dito, dahil ang pamatok ng Panginoon ay magaan. Kaya nga, anong ginawa niya? Dahil itong verse na to, lumapit itong lalaking, ketong anong nangyari? Nakareceive ba siya ng miracle? Yes! Nakareceive ba siya? Yes. Why? Because inilapit niya sa Panginoon yung kanyang pasanin. Sino po dito yung may mga pasanin? Sino po dito yung may mga pangangailangan? Amen. Ang sabi dito, unahin natin, sino? Kanino tayo unang-unang lumapit dapat? Sa Panginoon. Bago tayo lalapit sa iba, lapitan muna natin ang Panginoon. Subukin muna natin ang Panginoon bago natin subukin ang mga tao sa paligid natin. No, ang sabi dito, walang pumansin, walang kumakausap sa kanya. Pero dahil alam nung lalaking ketongin na si Jesus ay nagpapagaling, hindi siya nag-atubiling lumapit sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Sabi dito, Jesus may have not yet spoken those words, but from the moment he began his public ministry, he touched the life of people who are sinners and willing to help them because of their faith and belief. Amen. Ang sabi dito, although hindi sinabi ni Jesus sa lalaking balo, na sa leper, sabi dito, itong mga words na to, but ang sabi dito, pinroclaim, ang sabi dito, nung ang ating Panginoong Yesus ay nag-start siya sa public ministry. Anong sabi niyang Matthew chapter 10, 7 and 8? The kingdom of heaven is at hand. Amen? Sabi ng Panginoon, sabi ni Mateo, ang paghahari ng Diyos ay narito na. Pagalingin ang bawat may karamdaman, pagalingin ang may ketongin. Ang sabi dito, freely have, receive, freely give. Ito ay libre, sabi ng Panginoon. But sometimes, sino po dito yung mahilig kang libre? Mahilig kang free. Naalala ko si Pastor Nobo. Every time na pupunta kami sa Pure Gold, bago siya hahawak doon sa bibilhin namin, iikutin muna niyo yung Pure Gold kasi lagi niya, sometimes have free. Buy one, take one, sabi niya. No? So, alam niyo yun, sabi ng Bible, sometimes sa mga buhay natin, mahilig tayo muna, karetang buy one, take one. Yeah? Sabi dito, the moment begin his public ministry, he touched the life of people. Nung nagsimula nang mag-preach ang Panginoon sa paghahari ng Diyos, anong sabi niya? Sa lahat ng mga may makasalanan, sabi niya, naroroon yung willingness para tulungan. Ang sabi dito, ang lahat ng mga makasalanan, especially yung lahat ng may pananampalataya at naniwala sa Kanya. Amen. Sino po dito yung may pananampalataya at sino dito po yung naniniwala
Sabi dito, aluman yung pangangailangan natin. Nung sabi dito, ilapit po natin sa Panginoon. Bago natin ilapit sa ibang tao, kanino po natin ilapit muna? Sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Matthew chapter 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ano sabi dito? Pag sumakitan natin ang alin, unahin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Ano sabi niya? At ang lahat ng bagay ay idadagdag niya sa atin. Hindi lang basta kagaling ang pisikal sa lahat ng ating karamdaman, kundi ang sabi doon, and all these things. Sabihin mo sa katabi mo, and all these things. Amen. Hindi sinabi doon financial, hindi sinabi doon na pagagaling ka sa karamdaman, kundi ang sabi doon, lahat ng bagay ay idadagdag niya sa atin. Amen po ba? Number 2. Number 1, faith that Jesus is available. Amen. Number 2, faith that Jesus had authority. Matthew chapter 8:2. Sabi dito. Sa verse 2 po, ang sabi dito, sa English po, and kneel before Him. Anong sinabi dito? Bakit naka-receive yung leper ng kagalingan? Siya ay lumuhod sa harapan ng Panginoon. Amen. Alam niyo yun, na every time na, ewan ko po, no, pag tayo ay nagdi-devotion, every time that we experience the presence of God, ewan ko po sa mga personal na devotion natin, doon sa prayer natin, and sometimes the Lord, tinatouch niya yung heart natin. Amen? And sometimes, hindi mo namamalayan dahil doon sa presensya ng Panginoon, napapaluhod ka sa Kanya. At alam niyo po, no, kapag yung attitude natin na yan, no, talagang tayo ay lumalapit sa Panginoon at hindi natin namamalayan, talagang grabe yung presensya ng Panginoon, napapaluhod ka. Alam niyo po, talagang nagagalak ang Panginoon kapag nakikita niya tayong, no, talagang lumuluhod. Ibig po sabihin, talagang nagpapakumbaba sa kanyang harapan. And ang sabi dito, no, and kneel before Him, saying, at sinabi niya, Panginoon. And then sabi niya, the leper, physical posture, acknowledged that Jesus had a position of authority. No, ang sabi dito, the context tell us what the leper mean. He want the divine healing. No, ang sabi dito, no, alam ng lalaking leper, no, na ang ating Panginoon ay meron siyang posisyon at authority, no? May otoridad at posisyon ng kasi naalalaman niya, nakikita niya na si Jesus ay nagpapagaling ng may karamdaman. Amen. So ibig sabihin, alam niya na meron siyang kapamahalaan, meron siyang otoridad, no? At nandoon siya sa posisyon na pwede siyang pagalingin. Amen po ba? And ang sabi dito, tinuturo ng ating teksto, no, ang sabi dito, na merong sinasabi dito, the context tell us what the leper mean. He want the divine healing. Pag sinabing divine healing, ano ba ibig sabihin nito? Full trust to Jesus that He can be healed. Ibig sabihin ng divine healing, kailangan buong pusong pagtitiwala sa Panginoon. Amen. Buong pusong pagtitiwala sa Panginoon na kayang pagalingin, na kayang i-provide ng Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan. Amen ba? Amen po ba? It means, ang sabi dito, yung divine healing, no? Buong pusong pagtitiwala sa Panginoon. Amen. Kaya naka-receive siya ng kagalingan. Amen. Now, ang sabi dito, what is the divine healing means? Ano ba yung ibig sabihin ng divine healing na sinasabi ng leper? Sabi dito, number 1, he believed the authority and miracles performed by Elijah and Elisha. Amen? Naniwala siya. No, ang sabi doon sa milagro na pinerform ni na Elisha and Elijah. Si Elijah, makikita natin dyan sa 1st and 2nd Kings, no? Na kung paano, di ba, walang ulan, di ba? Dahil doon sa deklarasyon, no, ng mga lingkod ng Panginoon, ang sabi ng Bible in the book of Kings, na talagang umulan. Amen ba? Miracles performed, sino po? Ni Elijah and Elisha. Naniwala siya sa otoridad. Amen. Amen po ba? Na kayang i-perform ng Diyos, no, katulad ng ginawa ni na Elijah and Elisha. Number 2, he viewed that Jesus was the Messiah. Wow, tingnan niyo po yung mga wisdom po to. Tingnan mo yung mga kaalaman, no, ng leper na to.
posisyon niya sa harapan ng Panginoon. Why? Because meron siyang idea. Amen? Meron siyang wisdom, meron siyang kaalaman about dito sa pinaniniwalaan niya. Nawa sa atin. Amen? We read the Bible. Dinideklarahan natin ang salita ng Panginoon. Amen ba? Yan ay kaalaman. Yan ay posisyon natin. Yan ay otoridad sa pagkaalam natin sa Panginoon. But sometimes, nagkaroon tayo pa rin ng doubt sa harapan ng Panginoon. But this leper, ang sabi dito, lahat ng mga kaalaman niya patungkol kay Jesus, patungkol doon sa kasaysayan ni na Elisha and Elijah, sabi niya doon, kung paano pinerform yung miracle sa kanilang mga buhay, ito ay kanyang pinaniwalaan. Amen? Same with Jesus. He viewed that Jesus was the Messiah and King. Amen ba? Makikita natin dyan in John chapter 4, 25 to 26. Number 3, the promise of the Anointed One with the divine authority and power. Amen. Hallelujah. Alam niya. No, kung sino yung sinusundan niya. Alam niya kung sino yung nilalapitan niya. Amen. Amen ba? Alam niya na itong nilalapitan niya ay may kapamahalaan. Meron siyang dominion. Meron siyang kapangyarihan to heal the sick. Amen po ba? Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Nung sabi dito, alam niya. No, kung sino yung dawan. Amen. Kayo ba? Alam niyo na yung dawan niyo? Yes daw. Amen. The promise to the Anointed One. At makikita natin itong leper na to, no? Talagang matalino siya. Amen. Hindi siya naniwala sa aka-aka ng mga tao sa paligid niya, kundi yung kaalaman niya patungkol sa Diyos at sa Panginoong Hesus. Amen. Napakahalaga sa bawat isa sa atin. Amen. Na talagang makilalang lubusan si Lord Jesus sa mga buhay natin. No? Katulad nitong leper na to, no? Meron siyang idea, meron siyang kaalaman patungkol dito sa kanyang nilalapitan. No? And ang sabi dito, he revealed, no? Yung authority yung pinerform ni na Elisha and Elijah. Ano pa? Alam niya that Jesus is the Messiah and a King. Amen ba? At ito pa, alam niya, no, the promise of the Anointed One with the divine authority and power. Amen? Sa bawat isa sa atin ngayon, no, gaano ba? Gaano natin kilala ang Panginoon sa mga buhay natin? Katulad ba nung pananampalataya natin, itong lalaking leper na to, yung ating pananampalataya? Katulad din ba nung lalaking leper na to, yung ating paniniwala? No? When it comes sa Panginoon at paano natin inilalalaban ang Panginoon sa mga buhay natin. Amen. Itong leper na to, hindi, sabi ko nga, hindi ordinary, no? Yung kanyang dalahin. Itamo nga, masakit kabuntok. Sabi natin, pastor, bilang cancer. Yeah. Di ba? Amen po ba? Hindi. Mayayak na siya. Kapag ang isang leper, hindi po, tawag doon na cure yan, maagnas ka. Unti-unti po, lalati ka. Kasi kinakain yung ano mo, yung laman mo. No? Kaya nga ang sabi dito, kung wala kang antibiotics na iniinom, sabi niya doon, hindi siya talaga mapapagaling. So imagine niya, sabi niya kanina, itong leprosy na to, sabi dito, magastos siya. Why? Because sabi dito na yung mga antibiotics na iinumin. At sabi dito, kailangan madadala nga. Talaga po magastos na rin. Kasi nga po, sabi ko nga po kanina, di ba, merong mga hospital na para dyan lang. At yan po lahat ng mga may sakit na yan po ay naka-isolate. So imagine niya, nung makananoy ang tawag dito, kagastos, kapag ating kang sakit makanini. Kaya itong lalaking leper na to, no, talagang desperado siya dun sa healing. May dalahin po ba siya? Anong dalahin niya? Ikaw, anong dala mo ngayon? Anong dalahin mo ngayon? Dalahin mo yan nung makanano ka magbawas timbang? Yung dalahin mo ba ngayon? No? Dalahin mo ba ngayon? No? Parating na yung mga bills? Ano ba yung mga dalahin natin ngayon?
No, nawa, marami daw. Nawa, no, tayo ay ma-inspire sa buhay nitong lalaking leper na to. Na grabe yung kanyang paniniwala at pananam. At ang gusto ko po sa kanya, kilala niya talaga yung kanyang nilalapitan. Amen? Kayo ang tanong, kilala niyo ba? Totoo. Amen? Kilala niyo ba talaga? May kaalaman ba kayo? Amen? Paano sinasabi natin kaalaman? Pag sinabing kaalaman, ibig sabihin, alam natin yung salita ng Panginoon at alam natin yung kanyang mga pangako. Amen po ba? Amen. Sabi dito sa Luke chapter 6:46 ESV. Sabi dito, why do you call me Lord and not to do what I tell you? Sabi dito, bakit mo ko tinatawag na Panginoon? Kung sabi niya, hindi mo naman ginagawa yung mga sinasabi ko sa iyo. Amen. Sabi ni Lord sa atin, no, ito yung dapat nating gawin, pero pinipilit pa rin natin yung gusto natin. Uulitin ko. Sabi ni Lord dito sa Luke chapter 6:46, sabi niya, bakit mo ko tinatawag kung yung gusto mo rin lang? Sabi dito, no? Bakit mo ko tinatawag? Sabi ni Lord, kung yung gusto mo rin lang ang masusunod. Amen? Amen po ba? Sabi ni Lord. So sabihin natin, SF. No, pag sinabi ni Lord, hindi yan ang kalooban ko sa inyo, huwag nyo nang ipilit. Amen. Pag siya sinabi ng Lord, aliwayan ng will ko para kaya ka, mo niya ipipilit. Sabi mo kasi, mo niya ipipilit. Amen. Kapag hindi kalooban ng Panginoon, huwag na nating ipilit. Amen po ba? Hayaan natin yung time, proper time, at yung talagang will ng Panginoon ang ibigay niya sa bawat isa sa atin. Because sabi ng salita ng Lord, si Lord kapag nagbigay, perfect. No, sa tamang oras at sa tamang pagkakataon. Sabi ni Tita siya, sa tamang paraan. Amen po ba? Amen po ba? Nakukuha po ba natin? No, sabi dito, mo muna ako ausan mo kumurin, nung imburi mo murin, yung ipilit mo, sabi ng Lord. Amen, nawa, pag ausan tayo Lord, sabi ang tamo, Lord, ano ba yung buri mo? Diba? Amen, kaya nga tayo nagpipray Diba? Sinasabi natin kayo pa sa Panginoon, Lord, kaya tinatawag natin si Lord, bakit po ba tayo nagpipray? Bakit tayo lumalapit sa Panginoon? Bakit tayo nananalangin? Diba? Sometimes, meron tayong katulad nito, meron tayong mga dalahin, and sometimes, kaya tayo lumalapit sa Panginoon, gusto natin siyang pasalamatan, and sometimes, kaya natin siya kinakausap para tanungin dun sa mga bagay-bagay when it comes sa mga desisyon na ating ginagawa. Amen po ba? Amen. Sabihin natin, not my will, Lord, but your will be done. Be happen in my life in Jesus' name. Amen ba? Sabi dito, the physical posture and words of the leper tell us that he believed in Jesus' authority. Amen? Grabe yung leper rin yun. Sabi ng Bible, masakit siya ini a follower, a disciple, pero grabe yun. Itang paniniwala, kitang authority ng Jesus. Amen? Iga nga. Pakit ng milagro, Lord, kaya nag-work na kaya wala pa rin. No? Amen? Sabi dito, no? Nagpakit na, nagpakita na si Lord na nagwo-work siya. Sabi nung isang awitin, kahit hindi mo ako nakikita, ako ay kumikilos pa rin. Kahit hindi ako nagpaparamdam sa iyo, ako'y nagpaparamdam pa rin sa iyo. Sabi dito, He can make a way for everything. Amen? Amen po ba? Kaya nga sabi dito, grabe itong leper na to, grabe yung paniniwala niya doon sa authority ni Jesus. Amen? O kayo naman, balik kaya kayong kutang. Gaano kalawak, kalaki yung paniniwala natin sa Panginoon. Amen? Sabi ng Bible, He can move the mountains. Amen? Mountains, it symbolize pagsubok, problems. Amen? Ano ba yung problema natin ngayon? Amen? Amen? Ano ba yung problema natin ngayon? Ano yung mga mountains na dala-dala natin ngayon? Sabi ng Panginoon, katulad ng leper, pagkatiwala natin sa Panginoon yan. Amen po ba? Amen. Pinaniniwalaan ba natin yung authority ni Jesus? Pinaniniwalaan ba natin na si Jesus ay may kapamahalaan, the dominion, nasa Kanya, sabi ng Bible. Bakit? Ibinigay ng Ama sa Kanya ang kapamahalaan. Amen po ba? Amen. Number 3.
faith in Jesus' sovereignty. Matthew chapter 8:2. Pag sinabing sovereignty, ibig sabihin, in other words, dominion, power, command. No? Sovereignty sa Tagalog, dakilang kapangyarihan ng Diyos. Meron po sinabi sa Matthew chapter 8:2. No? English pa rin po to, nasa teksto pa rin. Ang sabi din, if you will. Ang sabi ng leper, if you will. No? Sabi dito, this sentence is translated. Sabi dito, if you desire or if you wish something. After Jesus healed the leper, he gave him strict instruction to show himself to the priest to be examined and declare clean again and not tell about the miracle. Ito na naman, tingnan mo si Jesus, no? Makikita natin doon, nung pinagaling niya, no? Nag-wish siya, no? Nag-wish at nag-desire itong leper na to na siya ay pagagalingin ni Jesus. At to make the story short, naka-receive siya ng kagalingan. But si Jesus, nagbigay siya ng payo, no? Nagbigay siya ng payo at instruction. Sabi dito, no, sa kanya, ano sabi niya? Na kailangan niyang pa-examine na talaga siya ay totaling healed na. Why? Because nung panahon ni Jesus, maraming Pharisees at Sadducees. Marakal magmarites. Ginawa na yung miracle si Jesus, gagawa ng depang issue. Now, ang sabi ni Jesus, makikita pa rin natin dito, talagang itang humbleness ng Lord Jesus. Ne? Sabi dito, na kailangan ipakita mo sa mga priest, ang sabi dito, na ma-examine at madeklara kang ikaw ay malinis na. Amen? Bala mo sa diyan na kailangan ika mismo mamiyak ang prueba karela. Pero ito yung sinabi Jesus kay Nintauli, sabi na, pero, muna sasabyan na mag-perform kong miracle kaya ka. Bakit sinabi ng Jesus ito? Kasi balo ng Jesus, them Pharisees and Sadducees, no man maniwala. Gawanan dalang issue. Gawanan ding issue. Kaya nga sabi na, ika ng mismong magpatotoo. Diba? Ano ba yung patotoo? Ano ba yung patotoo natin kay Lord? Sabi dito, ano sabi ni Jesus? Ikang mamiyang patotoo. No? Testimony. Kareng priest na ika, malinis na ka, na ika, magaling na ka. Nino po yung dapat mag-testimony? Nino po yung dapat mag-testimony? Itahan mo po. Kutang ko po. Atin niyo po bang gawang milagro ni Lord kaya kayo? Ngayon kanya. Sabi dito, sino yung magpapatotoo? Yung nakaranas. Sino yung nakaranas ngayon? Meron bang nakaranas ngayon dito sa pabor ng Diyos? Amen. Sabi dito, ang magpapatotoo, yung nakaranas. Tingnan mo yung katabi mo, nakakaranas ka ba? Amen. Sino yung magte-testimony? Yung lahat ng nakaranas. Amen po ba? Amen. Amen ba? Sabi dito, ibinigay yung wish at desire ng leper. Ibinigay ba ni Jesus? Yes. Pero may instruction. Sa lahat ng ginagawa ng Panginoon, you need to testify the goodness of God in our lives. Amen? Kailangan natin i-testify, i-testimonya yung kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo sa ating mga buhay. Amen? Kaya nga tayo nandito. Paano ma-expand ang kaharian ng Diyos dito kung itamo manahimik tamo? Paano ma-expand yung paghahari ng Diyos dito through your life? Kung sabihan mo kaya isipin mo, kung manahimik ka. Kung yung lahat ng mga nakakaranas ay hindi kumikibo, paano ma-expand ang paghahari ng Diyos dito? Amen ba? Amen po ba? Amen po. Nakukuha po ba na sino po yung dapat magte-testify? Lahat ng mga nakaranas. Ngayon ang tanong, sino yung mga nakaranas ngayon? Sino po? Amen? Pota pong nawa po, potang muli tamay po kalingwan niyang mensahe ngayon Lahat po ng mga nakaranas, sila po ang unang-unang dapat magte-testify. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Naniniwala po ba kayo doon sa sovereignty ng Lord ay nasa sa atin? Yes. Why? Sabi ng Bible, Genesis 1:26, sabi doon, tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, sa kanyang kalikasan. Amen.
Amen po ba? And we have the dominion and authority. Ibinigay sa atin ang kapamahalaan dito sa mundong ginagalawan natin. Amen po ba? Now, ang tanong, may kakayahan ka ba para mag-command? Meron ka bang kakayahan? No? Mag-overrule sa lahat, no? Na ginagawa, pinapagawa ng Panginoon sa mga buhay natin. Sabihin natin, yes. Amen po ba? Now, ang sabi dito, no? Katulad ni Jesus. Amen. E tama po dapat, sabi ng Jesus, aliwa naman, sabi ng Lord, di ba? Muna sasabihan nung nanitang milagro. Muna sasabihan na yaku. Kung alin sinabi ng Lord, kaya ikang dapat magsabi. Kasi galinganan na kang Lord ngayon, inanggawan mo. Ikang magsabi. Ikang may karanas confess it. Sabihin may confess ka marini. Amen. And through our life, through our testimony, amen, marami pong may encourage sa buhay natin. Ano ba yung ginawa ni Lord sa atin? Pinagaling ka ba? Sa iyong karamdaman? Pelakara na ka ba, Lord? No? So sabi dito, we need to show it. Amen. Sabi, we need to show it. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Grabe po itong leper na to, no? Sino pong nabe-bless dito sa story na to? Amen. Number 4. Sabi dito, faith in Jesus' ability. Pananampalataya sa Panginoong Jesus sa kanyang kakayahan. Amen. In Matthew chapter 8:2, you can make me clean. Grabe, no? Tingnan mo yung mga confession ng leper. Sabi kanina, if you will, no? Kung ano yung kalooban mo, kung ano yung gusto mo, yun ang mangyari. Sabi niya. Then, ang sabi dito, ano pa yung last na sinabi ng leper? You can make me clean. Sabi niya, kaya mo akong gawin, no? Na malinis. Now, ang sabi dito, Jesus had, sabi dito, already gained a reputation for healing. Bakit sabi nito, merong gain, no? Reputation ang Panginoon sa pagpapagaling. Sabi dito, meron na kasi, kaya nga ganito kadesperado itong leper na to kasi nababalitaan niya si Jesus at etong matindi. Ang sabi itong binasa natin, napakaraming tao. Tama po ba? Kumpul-kumpul na rin tao hanggang no ka rin niya muntay Jesus, susundan din rin tao. Why? Because baluda na magpagaling niyo. Amen po ba? Now, ang sabi dito, meron nang nag-gain na reputation about si Jesus, about sa kanyang pagpapagaling. Kaya ganito ka-agresibo. Merong kaalaman itong leper na to na talagang nagpapagaling si Jesus. Now, ang sabi dito, no, Jesus had already gained a reputation for healing all sorts for all illness. Sabi dito, all illness. Ibig sabihin, lahat ng karamdaman. Patay nga, bumubuhay siya. Naalala nyo si Lazaro? Yung kaibigan niya? Di ba? Sabi dito, all illness. Ibig sabihin, lahat ng karamdaman. Even mga hinahalian ng masamang espiritu, pinapalayas niya. Amen po ba? And ang sabi dito, all sorts for illness at the end sa Matthew chapter 4. Jesus had already proven His power beyond any doubt. Wow, thank you, Lord. Pinamalas na ng Panginoon. Pinrove ng Panginoon na meron siyang kapangyarihan na magpagaling, no, sa lahat ng mga may karamdaman and even. At ang maganda dito, alam nyo ba yan? Hindi lang sa karamdaman. Sabi ng salita ng Panginoon, in all aspect ng buhay natin, gumagawa ng miracles ang Panginoon. Emotional man yan, sa emotional, kung minsan, no, dahil sa sobrang pag-iisip, no, ang tawag doon, si Lord, nagbibigay siya ng peace. Amen? Nakakatulog ka ng masarap, no? Iyon ay kagalingan, no, sa iyong emotional. Kung wala ka kay Lord, dahil sa pinagdadaanan mo, katulad mo nabanggit, no? Yung isang araw, last week yata yan, from Angeles, no? Dito pa siya, tumalong sa may kamba. No? Dahil lang sa depression, at pinilit
Kambo. Diyan po yun. Ewan ko kung nabalitaan nyo yun. No? Alam nyo bakit? Sa online. Amen? Emotional problem yun. Nung yung emotional problem yun, isip, lumdag sa tete. Linundag yun. Buti naam kinabiyo. Amen. Si Lord, nagbibigay siya ng milagro even in our emotion. Amen? Ano pa? Sabi ng Bible, in our physical aspect, no, doon na yung mga karamdaman natin, physical. No, ano pa? Si Lord, pinapalagaling niya yung ating spiritual kapag ikaw ay mahina. Sabi ng salita ng Panginoon, when I am weak, then I am strong because of Jesus. Kung kailan ako mahina, Panginoon, doon mo ako pinapalakas. Wow! Di ba kagalingan yon? Kagalingan yon. Nakukuha po ba natin? Amen. Kaya nga si Lord talagang grabe siya. No? Kapag nagbigay siya in all area ng buhay natin, kaya niyang ayusin, kaya niyang pagalingin ng lahat. Even in your darkest pain ng buhay mo. Sinasabi ng Panginoon sa'yo every time, no? Ewan ko lang po, no? Every time, no? Kapag ikaw ay you worship God, nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, and sometimes si Lord, no? Sabi ng Panginoon sa'yo, okay lang yan. Alam niyo po yan, every time na nakikipag-communicate ka sa Panginoon at meron kang pinagdadaanan, si Lord Mino ang nagsasabi sa'yo, binibigyan ka ng sapat na lakas. Amen. Yun ang maganda kay Lord. Amen. Yun ang maganda kay Lord. No, in all aspect ng buhay natin, gumagawa siya ng milagro. Amen po ba? Amen po ba? Nakukuha ba natin? Amen. Sabi dito, Jesus had already proven His power beyond any doubt. Sabi dito, Jesus lived out of the truth. Ipinakita ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita ang katotohanan. Amen po ba? Amen. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ipinapahayag niya kung ano ang binabasa natin, kung ano yung pinag-aaralan natin, kung ano yung dinideklara natin, yan ay salita ng Diyos at yan ay salita ng buhay, nagbibigay, ipinapakita ng Panginoon na ang kanyang mga salita ay totoo, makapangyarihan. Amen sa ating mga buhay. Amen. Jeremiah chapter 32:17, ESV, Ha, Lord, God, it is you who have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm. Sabi dito, nothing is too hard for you. Amen? Sabi ni Prophet Jeremiah, kung ang langit at ang lupa ay nilikha mo, ang sabi dito, no, sa pamamagitan ng iyong lawak ng iyong mga kamay, ang sabi dito, walang bagay na mahirap sa iyo. Amen? Sabi ni Prophet Jeremiah, walang mahirap sa Panginoon. Amen? Kaya. No? Solusyonan ng Panginoon ang lahat ng problema natin. Amen? Kung merong nalikha ang problema, nilikha din ng Lord ang solusyon. Amen po ba? Saan tingnan nila? Bisa din ang solusyon yan. Amen? Ala kung ikit na may ang problema, yan may solusyonan yung problema na. Pag i-Lord, may create siyang problema, syempre, atin niya naman solusyon yan. Amen po ba? Makantaya hindi. Sabi mo kasi makantaya hindi. Amen. Kapag pinagkatiwala natin yung buhay natin, sino yan? God is the only answer of everything. Amen po ba? Amen. Sabi dito, the miracle teach Christians that God is concerned about them and will reach out and touch them in the times of need. Amen? Talagang makanya niyo yung Lord niya. Alam mo yun, no? Bawat mananampalataya, bawat mga believers, concerned si Lord sa lahat ng mga pinagdadaanan natin. Sometimes, ang akala lang natin, bala mo, alayo yung Lord. Sometimes, when you pray, sometimes when you read the Word of God, parang ramdam natin parang hindi tayo pinapakinggan ng Panginoon. Meron na bang sometimes na gano'n? And sometimes, no, ang sabi dito, isip lang natin yon. Ang akala natin, no, walang ginagawa si Lord. Pero alam nyo ba na once na nakikita ng Panginoon, there's pain in our heart.
at nakikita ng Panginoon na doon sa sitwasyon mo na pinagdadaanan, inilalaban mo pa rin siya, mas lalo, no, talagang nasasaktan si Lord. No? Bakit? Kasi nga, in behalf of your situation, in behalf ng pain na pinagdadaanan mo, alam mo yon na pinapakinggan mo pa rin kung ano yung gusto niya para sa'yo. Hindi mo ipinipilit. Alam mo yon yung hindi ka nag-stay doon sa pain mo. Kung hindi yung pain na yon, inilalapit mo sa Panginoon. Kaya nga si Lord, no, doon siya gumagawa ng miracle sa buhay mo. Alam mo yun na hindi mo siya nakikita. Pero there is peace in your heart na kayang, ang tawag doon, kayang dalhin ng Panginoon kung ano man yung sitwasyon na pinagdadaanan mo. At sinasabi ng Panginoon, andito lang ako. Amen? Putang mag-pray ko. Hindi nyo ba nararoon? Every time na di ba, pag nag-meditate kang salita na, and putang mag-pray ka, paramdam niya, pinaparamdam ng Panginoon yung pagyakap niya sa'yo. Balami ako. Parang ako lang yung nakaka-encounter nito. Sino kayo alam mo yun, yung ina-analyze mo yung salita niya, and then after that, kasi po ako, ganun ako, pag nagbabasa ako ng salita niya, tapos hindi ko pa rin siya naiintindihan, babalikan ko siya kahit isang chapter lang yan. And hanggat hindi nagre-reveal sa akin yung word ni Lord na yun, hindi ako pupunta sa susunod na chapter. Gusto ko doon sa chapter na yun, meron ng pangungusap ang Panginoon. And sometimes, no, after mo nabasa yon, and then magpe-pray ka na, ramdam mo na yung presence ng Panginoon. Amen. At sa prayer po, hindi boring. Amen. Amen. Kaya nga yung iba, katamaran din prayer kasi balada boring yung manalangin. Amen. Hindi po. Kapag si Lord, ito ay naging habit mo na. Kung kaya cellphone, di ba? Itangkaya kang kalaban, balo mo na diskarte. Why? Kasi balang kay, yung kalaban mo yan. Di ba? Balo mo na makanano may labanan, itang kalaban mo. Why? Kasi idol do, yung kalaban mo eh. Di ba? Yun yung nagiging habit mo. To, tama ba? Tama. Ngayon, ganun din kay Lord. Pag Lord, balo mo na, alam mo na si Lord. No? Balo mo na makanano yung gagaway Lord kembye mo. Ay nako, i-enjoy mo talaga yung presence ng Lord. Amen po? I-enjoy mo. Even kayong pamamasang Bible, even kayong salita, even in prayer, talagang i-enjoy mo yung presence ng Lord. Amen? Amen ba? Itang kotse binasa namin, naman may salita na ng Ginoo. Alam mo yon, no? Kahit mag-preach yung pastor mo, imo salita ng Lord, lalakas ka. Amen? Amen. Balam niya ako, lalakas na. May masakang salita na ng Emune, pahanayin tangal do, Domingo. Huwag mo na hintay yung araw ng midweek, araw ng youth service, ayaw na nigot. Sa salita lang ng Panginoon, araw-araw. Amen. Pinapalakas ka ng salita ng Panginoon. Amen. Emune, pahanayin yung RRFU. Amen. Amen. Kasi yung mentality natin ganito, ulitin kaming RRF. Di, kailangan araw-araw sabihin natin, araw-araw binabasa natin salita ng Panginoon. Gusto nyo bang makilala si Lord kaluban ng nung leper? Itong lalaking leper, meron siyang kaalaman. So, anong gawin natin? Para every time na meron man tayong maranasan ng pagsubok, alam na natin paano dalhin. Why? Because alam natin kung kanino tayo lalapit. Amen po ba? Amen? Nakukuha po ba natin? Sabi dito, it also reminds Christians that, sabi dito, themselves should willing to reach out and care for those who are shunned by society today. No? Sabi dito, sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay ngayon, even ourselves, ang sabi dito, no? Rini-reach out pa rin ng Panginoon. Amen? Sasabihan ng Lord, nak, agyo mo yan. Yung, alam mo yon, yung meron kang pinagdadaanan, tapos, little voice ng Panginoon, Lord, nak, agyo mo yan. Agyo mo yan, nak. At yung kumukin, iya ka mga pagaga. Di ba? Yung magulang mo, kunwari, no? Meron kang pinagdadaanan, tapos napansin ka ng nanay mo or ng tatay mo, parang kakaiba yung kilos mo. Tapos talapit sa'yo yung tatay mo, sasabihin niya, nak, aping ka bang problema? Di ba? Ano yung feeling mo? Parang, ba mararamdaman mo? Ay, concern niya pala itatang ko kako. Di ba? Ano yung mararamdaman natin pag gano'n? Di ba? Natutuwa tayo, iisipin na, ay, kaluguran na ako palang tatang ko. Concern niya pala, itatangko ka na ako. Makanyanya mo rin po yung Lord kaya katamo. Amen po? Amen po? Amen. Now, sabi dito, conclusion. Sabi dito, we need to believe that Jesus is the miracle worker. Maniwala tamo.
And He is available anytime of the day in our lives. Ulitan Kim. We need to believe that Jesus is the miracle worker and is available anytime of the day in our lives. Because He loves and cares for us. Makikita natin yan in 1 Peter chapter 5, 6 to 7. He cares for all of His creation, especially you. Sabi niya dito, mahal niya at inaalagaan niya yung lahat ng kanyang nilikha. Ang sabi ng Bible, sa lahat ng kanyang nilikha, tao ang pinaka-special. Sino po yung mga tao dito? Amen? Sino po yung mga tao dito? Magsabi ng amen? Sabi ng Bible, tayo ang pinaka-special sa lahat na nilikha ng Diyos. Amen? Sabi dito, He cares for all of His creation, especially for those who are saved through Him. And this salvation is worked out for His constant love and forgiveness. Amen po? Amen? Amen. Sabi dito, yung kanyang kaligtasan ay talagang nag-work out through sa ating mga buhay. Nag-work out yung kanyang kaligtasan sa pamamagitan ng ating mga buhay at patuloy, sabi dito, yung kanyang pagmamahal at pagpapatawad ay iginawad niya sa bawat isa sa atin. Amen. At naniniwala po ako, no, sa gabing ito, no, itong leprosy, no, na lalaki na to, na grabe, no, yung kanyang belief sa Panginoon. At makikita natin dito sa 4 na pananampalataya, no, at ginawa nitong lalaking ito, no, talagang meron siyang kaalaman. At yung kaalaman na yun, ginamit niya. Amen. Yung naranasan niya, sabi ni Jesus, ikaw ang nakaranas, so you need to testify. Ngayon ang tanong, ano-ano na ba, no, yung mga ginawa ng Panginoon na milagro sa ating mga buhay? Ano-ano na ba yung mga pinaranas ng Panginoon sa mga buhay natin na itinestify natin sa mga taong nasa paligid natin? Amen. At iiwanan ko po, no, itong katanungan na to, no. Kung ikaw ay nakaranas, pinaranas ng Panginoon yung milagro, nag-work yung milagro sa buhay ng Panginoon, na-testify na ba yan sa buhay mo? Amen. Sige, lahat tayo ay tumayo. Thank you, Lord Jesus. We bless your name. We worship your name, O God. Sambahin ang ngalan mo, Ama. Thank you, Lord Jesus. We worship your name. We bless your name. We glorify your name, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. The kingdom of heaven, Lord, ay nagahari, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. We thank you, Lord, for our life, O God. We thank you, Lord, for the life. Itong tao na to, Panginoon, na grabe, Panginoon, yung kanyang kaalaman, yung kanyang karanasan, Panginoon, sa iyo. At grabe, Panginoon, yung kanyang pananampalataya at paniniwala sa iyo, Ama. Lord, sa gabing ito, Panginoon, Lord, sa aming pag-aaral, Lord, naniniwala po ako, Panginoon, na meron kang ginawa. Kumilos ka, pinakilala mo, ipinakita mo sa amin, Panginoon, yung mga milagro. How many times, Lord, sa mga buhay namin? Now, Lord, katulad ng aming pinag-aralan, katulad ng sinabi ni Jesus, you need to show. Dapat mong ipakita, sabi ni Jesus, kung ano yung naranasan mo. At sa oras na to, Ama, naniniwala po kami, Panginoon, araw-araw ng buhay namin, Panginoon, ay meron kaming karanasan sa iyo. Araw-araw, Panginoon, nararanasan namin, Panginoon, Lord, the power and authority, Panginoon, na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, Lord God. At sa oras na to, Ama, naniniwala po kami, Panginoon, Lord, samahan mo ang bawat isa sa amin. Turuan mo po kami, Panginoon, na mas lalo, Lord God, ipakita ang aming karanasan, Panginoon. Lord, living in the kingdom of God, not in words, but in power, Lord God. Hayaan mo, Ama, through your power, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, mag-reign, magro-rule, Panginoon, sa mga buhay natin. I declare and decree right now, God. We will command, Lord God. Lord, amin uutusan, Panginoon,
Lord, kung ano, Panginoon, ang aming karanasan through your word, O God, naniniwala po kami, Panginoon, that Satan is already defeated, Lord God. Satan is already under our feet, O God. At sa oras na to, Panginoon, mag-o-overrule kami, mag-o-overreign kami, Panginoon, because the power and dominion, Panginoon, ay ibinigay mo sa bawat isa sa amin, Ama. Pagharian mo po kami, Panginoon, ng iyong katuwiran at ng iyong kabanalan, Panginoon, sa oras na to. Sa lahat ng aming mga onliners, I declare and decree right now the love of the Father. I declare and decree right now provision and the favor of God. Lord, salamat, Panginoon. Pagharian mo sila, Panginoon, ng iyong katuwiran at ng iyong kabanalan. Dinideklara ko, Panginoon, sa oras na to, tuloy-tuloy ang pagpapala, tuloy-tuloy ang paghahari mo, tuloy-tuloy, Panginoon, Lord, ang aming karanasan sa iyo, Panginoon. And we need to show it, Lord God. Lord, in the name of Jesus. Maraming salamat, Ama. Patuloy po namin, Lord God, ibinabalik, sineselyon through the blood of Jesus, Lord God. We are protected. Through the blood of Jesus, miracles happen, Lord, in the kingdom of God, Lord God. In the name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy po namin ibinabalik ngayon ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba sa matamis at pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa.